Si Norman ay 18 years old na binata at kasalukuyang nasa second year college. Seaman ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang manager sa isang tindahan ng damit sa isang mall. Madalas na siya lang ang naiiwan mag-isa sa kanilang bahay. May ate at kuya naman siya, pero parehong nasa ibang lugar na ang mga ito dahil pareho na ring may asawa at mga anak. Isang araw, habang naglalaro si Norman sa kanyang cellphone at nasa labas siya noon ng bahay, nang may makita siyang pumaradang malaking lipat bahay truck sa tapat nila. Napakunot noon naman si Norman, tapos nagsimula nang maglabas ng mga gamit ang mga kalalakihan at hinakot papasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, may pumarada na rin na isang kotseng itim sa bandang likuran at bumaba ang isang lalaki at isang maganda at sexing babae na mukhang mag-asawa. Sa tansya ni Norman, nasa edad 20 plus pa lamang ang babae. Pero ang lalaki ay mahalatang nasa 45 plus na rin dahil na rin sa itsura, balat at kulay ng buhok na may mga peraso na ng puting buhok. Naunang pumasok ang lalaki sa loob ng katapat na bahay. Naiwan naman ang babaeng nakatayo sa harapan ng kotse. Tapos, napalingon yon kay Norman at ngumiti. Ngumiti din naman pabalik ang binata. Napansin ni Norman na mukhang masungit ang lalaki dahil panay ang mando noon sa mga lalaking naghahakot at nakasigaw ang pagkakasabi. Tila nahihiya naman ang magandang dilag. Narinig ni Norman na sinabi ng dilag, "Han, hayaan mo muna silang maipasok na lang lahat ng mga gamit sa loob. Ako nang bahalang mag-arrange niyan. Huwag ka nang sigaw ng sigaw sa kanila. Ikaka-high blood mo pa yan eh." Sabi naman nung lalaki, Paano ba naman kasi? Mga hindi nag-iisip ng tama. Pagpapatong-patungin ba naman ng mga nakakahon sa loob? Paano kung babasagin palang mga nasa pinakailalim? Huli na natin yun malalaman. Dahil hindi ka rin naman magbubukas ng lahat ng mga nakakahon sa araw na to. Alam mo namang ang mamahal ng mga pagkakabili ko ng mga kagamitang yan, di ba? "Oo, mahal ko. Pero mas malaki ang gagastusin natin kung bigla kang aatakihin ng high blood ngayon dahil sa kakasigaw mo sa kanila. Sige na, hayaan na muna natin sila. Tara, maglakad-lakad muna tayo sa unahan. Bumili tayo ng soft drinks para makapag-relax ka at mapalamig naman yung ulo mo." Mahinahon at malambing na pagkakasabi pa ng dilag. Tapos, naglakad na ang dalawa papalayo. Nakatunghay lang naman si Norman sa mga kalalakihang naglilipat na halatang masama ang loob dahil sa paninigaw sa kanila ng kanilang kliyente. Makalipas ang 5 minuto, nagpasya si Norman na pumasok na sa loob at maghanda ng sarili dahil may pasok pa siya sa eskwela. Kinagabihan, nanunood siya ng TV nang dumating ang kanyang nanay. Anak, may tao na pala dyan sa katapat nating bahay. Opo, Nay. Kaninang umaga lang naglipat. Anong nakita mo, anak? Malaki bang pamilya? Ewan ko lang po, Nay. Pero mag-asawa lang po yung nakita ko. Wala akong nakitang mga bata. Ganun ba? So tara, maghapunan na tayo. Tapos na po ako, Nay. Kumain ka na lang po. Bagong painit ko naman ang ulam. Tapos bagong sinain yung kanin, kaya pwede ka nang makakain ka agad. Okay, sige anak. Magbibihis lang ako sa kwarto tapos kakain na rin ako agad. Masyado akong napagod sa araw na ito. Hindi rin ako nagkaroon pa ng oras na magmerienda noong hapon dahil biglang dumami ang mga kliyente. Uwi ka pa ng ina ni Norman at agad nang tumuloy sa silid nito para magbihis.
Makalipas ang ilang araw, mag-isa lang si Norman sa bahay nila nang may kumatok sa gate. Kararating lang niya noon mula sa pagja-jogging, kaya hinubad niya ang kanyang t-shirt. Maghahanap sana siya ng damit, kaso dahil sa sunod-sunod na ang naging pagkatok, kaya pinuntahan na lang niya muna para alamin kung sino at kung anong kailangan ng taong nasa labas ng gate. Nagulat siya nang makita ang batang-bata at magandang ginang na yon na bagong lipat sa tapat ng bahay nila. Hi, ako nga pala si Lilet, yung bagong lipat dyan sa katapat yung bahay. Nagluto ako ng aking special na kare-kare. Heto, masarap yan. Sana magustuhan nyo. Anong pangalan mo? Tanong ng magandang dilag. Biglang natakam si Norman nang makita ang kare-kare. Pero mas natatakam siya sa ginang na kaharap niya. Paano ba naman? Bukod sa maganda na at palangiti, maputi rin at maganda ang kuruban ng katawan nito. Idagdag pa ang nag-uumapaw na kayamanan sa harapan na halos gusto nang kumawala sa suot nitong fitted na blouse. Ako po si Norman, 18 years old, at second year college. Ang nanay ko naman ay si Nanay Loida. Kaming dalawa lang ang narito. Palagi. Dahil seaman ang tatay ko at kasalukuyang nasa abroad. Sagot ng binata. Ngumiti ng matamis si Lilet. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ni Norman. Napakagatlabi ito nang makita ang abs ng binata. Moreno ang binata at lalaking-lalaki itong tingnan. Matangkad si Norman sa height na 5'9" at may pagka-maskulado. Ganun ba? Nice meeting you, Norman. Sagot ng magandang ginang na si Lilet. Nakipagkamay ito kay Norman. May kung anong pumintig sa katawan ng binata nang mahawakan ang malambot at mainit na palad ng ginang. Mabilis na nagpasalamat at nagpaalam si Norman sa babae. Ayaw niyang makahalata ito sa naging kakaibang reaksyon ng bahagi ng kanyang katawan, lalo at naka-jersey na short siya at walang damit. Hindi malayong agad iyong bubukol at mahahalata ng magandang ginang. Ngumiti naman ang ginang na sumagot ng "You're welcome", tapos umalis na. Makalipas ang 4 na araw, muling naghatid ng niluto niyang ulam na adobo si Lilet kay Norman. May cake pa itong kasama. Wala pa noon ang nanay ni Norman, kaya ang binata ulit ang nakatanggap. Tila magaan naman ang loob nila sa isa't isa. Isang araw, hapon, nakita ni Norman na naglalakad si Lilet mula sa babaan ng jeep, papunta sa bahay. May dala ang ginang na isang malaking basket at mukhang mabigat. Kasalukuyang naroon si Norman sa tindahan. Nagmemeryenda ng soft drinks at chips. At saktong kakaubos lang ng kanyang kinakain. Kaya dali-dali niya nang binalik ang bote ng soft drinks at tumakbo papunta sa direksyon noong magandang ginang. Hello po ate. Kung hindi mo po mamasamain, pwede na ba kung ako na magbuhat ng daladala mong basket? Mukha kasing mabigat yan eh. Nag-blush naman ang mga pisngi ng ginang na si Lilet nang makita si Norman. Naku, baka nakakahiya sa'yo. May kabigatan nga itong dala kong basket eh, pero kaya ko pa naman. Naku, wala pong nakakahiya sa pagtanggap ng tulong. Ikaw nga, maraming beses ka nang naghahatid ng ulam sa amin eh, at hindi pa kami nakakabawi sa'yo. Kaya, hayaan mo pong sa ganitong paraan, makabawas po ako ng kaunti ng pabor. Okay sige. Kung kaya mo,
nangangalay na rin talaga ako at masakit na ang kamay ko. Uwi ka ng dilag at binigay na nga ang bayong kay Norman. Saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating sa bahay ni Lilet, nagpasalamat ito kay Norman. Halika muna Norman sa loob. Pasok ka at sabayan mo na akong maghapunan. Don't worry, wala ang asawa ko. 1 week pa yun bago muling makabalik. Tumanggi naman si Norman dahil malapit na rin silang maghapunan ng kanyang nanay Loida. Thank you po sa alok pero hinihintay na rin po ako ng nanay ko. 6 p.m. na kasi. 6:30 yung schedule namin ng paghahapunan kapag nariyan si nanay. Ganun ba? Sige, next time na lang pala kapag may magandang pagkakataon. Uwi ka ng ginang na wala nang nagawa sa pagtanggi ni Norman. Iniisip rin niyang baka natatakot lamang si Norman na madatna ng asawa niya. Nang makauwi na sa bahay nila si Norman, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, gusto niyang sabayan kumain si Lilet, pero natatakot talaga siya na baka biglang sumulpot ang asawa nito at mapagkamalan pa silang may relasyon ng ginang. Nakita pa naman niya kung gaano kasungit iyon noong bulyawan ang mga tauhang naghakot ng mga gamit. Maraming kababaihan ang nagkakagusto kay Norman sa kanilang lugar o campus. Pang Richard Gomez daw kasi ang datingan niya. Matangkad, kayumanggi ang kulay at may katamtaman na pagkamuskalado at guwapo rin talaga ito. Pero kahit ganon, wala pa sa isip niya ang pakikipagrelasyon. Nagka-girlfriend din naman si Norman noong high school pa siya. Pero halos 3 months lang din ang kanilang tinagal dahil nga silosa masyado ang babae. Kaya magmula noong magkahiwalay sila, itinanim na ni Norman sa isipan niya na saka na lang siya makikipagrelasyon kapag nakatapos na siya ng pag-aaral para naman makaiwas siya sa kapahamakang makadisgrasya at masayang lang ang ginagastos sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang tanghali noon, nakita ni Norman na nagpa-deliver si Lilet ng mineral water, 2 container. Yun nga lang dahil basta na lang iniwan ng nag-deliver ang 2 container sa labas ng gate. Kaya hirap na hirap ang ginang na buhatin yun. Nagmamadali namang lumabas ng gate nila si Norman at lumapit kay Lilet. Nag-alok ang binata na siya na ang magbubuhat ng 2 container. Papasok sa loob ng bahay nito. Naku, pasensya ka na no Norman ha. Kasalanan kasi talaga ito nung nag-delivery. Hindi lang ako nakapagbukas agad ng gate dahil naliligo ako. Kaya iniwan na lang ito basta dito sa labas ng gate. Ayos lang po ate. Wala naman akong ginagawa eh. Nakatambay lang ako sa labas ng bahay namin. Naglalaro ng games sa cellphone kaya napansin ko ang pagbukas mo ng gate. Ako na po ang bahala magpasok. Naku, sige, ikaw na bahala. Uwi ka noon at binuksan ng malaki ang gate. Dahil sa tuwa ng ginang, pinagmeryenda nito si Norman. Tatanggi na sana si Norman at lalabas na ng bahay. Pero noong inilapag ng magandang dilag ang isang buong cake sa lamesa at sinabing, "Kung hindi mo ako sasaluhan rito, baka abutin ito ng pagkasira." Noong napalingon si Norman, ay nakita niya ang isang mamahaling cake. Ang naroon ay napahinto siya sa paghakbang papalayo at dahan-dahang lumapit sa lamesa. Alam mo, ikaw naman Norman, masyado kang mahiyain, lalo na sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita ini-invite rito kung narito ang asawa ko o kung paparating siya. Kagabi dumalaw siya rito. Saglit lang siya at umalis rin agad. Dala niya yan at sinabing sa susunod na linggo na lang daw siya makakadalaw dito. Kaya
bilang suhol para hindi ako masyadong magtampo. Kaya binilhan niya ako niyan at kung uubusin ko yung kainin ng mag-isa sa tuwing nagpapadala siya ng ganyang kalaking cake, ay baka kasing lapad na ako ng aparador bago pa matapos ang taon. Kaya naisip kong i-share ko na lang tong mga pagkain ko rito sa mga taong nagmamabuting loob na kumausap at tumulong sa akin. At sa ngayon, ikaw lang yon at wala nang iba. Kaya huwag ka nang mahiya. Sige na, upo ka na dyan. Kukuha lang ako ng plato at slicer ha, saka juice na rin. Malambing na wika pa ng dilag. Kaya naman, nakampante na ang loob ni Norman at umupo na sa isang upuan sa hapagkainan. Pagkabalik ng dilag, agad na siyang ipinag-slice ng cake, tapos nilagyan ng juice sa isang tall glass. Nagsimula silang magkwentuhan, hanggang sa mapansin ni Norman ang nakadisplay ng mga pictures sa bahay ni Lilet. Pero walang ni isa sa mga pictures ang naka-wedding dress ang dilag. Naisip niya kasing kadalasan sa mga bahay na nakadisplay na pictures ay hindi mawawala ang picture na mag-asawa sa kanilang kasal. Lalo at iyon ang isa sa pinakamahalagang selebrasyon sa kanilang buhay. Kaya naitanong niya yun kay Lilet. Huwag mo po sanang mamasamain ang itatanong ko, ate. Bakit wala po kayong nakadisplay na wedding pictures ng asawa mo? Naglumikot ang mga mata ni Lilet. Nabigla siya at hindi akalaing itatanong ng binata ang bagay na yon. Bagamat nahihiya sa katotohanan, inamin ng magandang ginang na second wife siya ng asawa niya. Hindi kasi kami talagang totoong mag-asawa ni Ricardo eh. May nauna na siyang naging asawa at kasal sila, kaya masasabing second wife lang niya talaga ako. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng tumira ng matagal dito. Pumupunta lang siya rito para dalawin ako at hatiran ng perang pang-allowance. Tapos alis na rin agad. May mga bihirang pagkakataon rin na nakakapag-overnight siya ng isang gabi. Pero hindi siya pwedeng manatili rito ng isang buong linggo dahil hahanapin siya ng pamilya niya. Hindi kita masisisi, Norman, kung uhusgahan mo man ako. Dahil malinaw na at anay sa pagsasama ng isang pamilya. Pero kasi napamahal na rin ako kay Ricardo. Besides, noong magsimula kami, hindi ko alam na may first family na siya at kasal siya. Kaya noong malaman ko yun, huli na, hindi ko na kayang lumayo pa sa kanya dahil mahal ko siya at inamin din niya sa akin na mahal niya ako. At hanggat kaya namin tong itago, itutuloy namin. Bumagsak ang balikat ni Norman sa narinig. Kaya pala mas higit na matanda ang asawa ng ginang kumpara sa edad nitong 24 lang. Napabuntong hininga na lang siya. Wala siyang karapatang husgahan ang kaharap, lalo pa at hindi naman niya alam ang tunay na pagkatao at pinagdaanan ni Lilet kung bakit humantong sa ganoong setup. Nagpaalam na si Norman kay Lilet na uuwi na. Isang tipid na ngiti at simpleng pagtangulang ang naging tugon ng dilag sa paalam ng binata. Noong makarating na sa bahay nila, hindi nawala sa isip ni Norman ang ginang. Napakahirap pala ng sitwasyon nito. Hanggang sa naisip ni Norman ang sarili nilang pamilya. Palaging nasa abroad ang kanyang ama at kung umuwi man ng Pinas, magtatagal lang ng 2 linggo hanggang sa 1 buwan tapos aalis ng muli para sumakay sa barko. Okay pa kaya ang lahat sa pamilya nila? Tapos may mga gabing naririnig niyang umiiyak ang kanyang nanay. Hinihintay lang niya ito na magkusang mag-open sa kanya dahil ayaw naman niyang pangunahan ito sa status nila ng kanyang tatay. Ipinilig-pilig na lang niya ang kanyang ulo
para mawala ang mga pag-aalala sa kanyang isipan. Maaring nag-iisip lang siya ng problema dahil sa mga nalaman niya tungkol sa magandang dilag na si Lilet. Isang araw, gabi na noon, nang marinig ni Norman na nag-aaway ang mag-asawang bagong lipat na kapitbahay nila. Nagsisigawan ang mga ito at may tunog ng mga nababasag na mga gamit. Biglang nag-alala si Norman para kay Lilet. Nagmamadali siyang bumaba at tumayo muna sa gate nila hanggang sa nakita niyang nagmumura ng malakas ang lalaking karelasyon ni Lilet at nagmamadaling lumabas sakay ng mamahaling kotse. Noong matiyak na nakalayo na ang kotse, ay lumabas ng gate nila si Norman at lumapit sa gate ng bahay ni Lilet na naiwang bukas. Pumasok siya at kinabahan dahil may bahid ng dugo sa sahig. Hanggang sa nakita niyang nakaupo sa kanto ng bahay si Lilet. Sinindihan niya ang ilaw at nilapitan ang batang ginang. Akala niya ay may masama nang nangyari dito o nasaksak na dahil maraming dugo sa sahig. Pero nakita niyang may sugat ito sa paa. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Norman. Lumingon naman sa kanya ang dilag habang luhaan ang mga mata. Oo, okay lang ako. Malayo ito sa bituka. Natapakan pala ni Lilet ang flower vase na nabasag, kaya maraming dugo sa sahig. Iwinalis ni Norman ang mga basag na flower vase, saka ginamot ang malaking sugat sa paa ng magandang ginang. Nagkwento si Lilet na ang pinag-awayan nila ng boyfriend niyang si Ricardo ay sa dahilang hindi ito makakapunta sa kanilang anniversary dahil birthday ng anak nito sa unang asawa. Nagbitaw ng mga salitang may hinanakit si Lilet na naging dahilan kaya uminit ang ulo ng lalaki at nagwala. Muling nakaramdam ng awa ang binata para sa magandang ginang. Sorry pero bakit ka pa kasi nag-i-stay sa relasyong ganyan? Alam mo namang sa una pa lang, talo ka na talaga dyan. Hindi ka pwedeng makipagkompetensya sa pamilya niya. Ang tanging magagawa mo lang ay magtiyaga sa kung anong oras ang matitira sa kanya na maaaring igugol sa'yo. Napabuntong hininga si Lilet. Alam niyang talo naman siya kahit sa ang anggulo mang tingnan. Sabihin na natin kailangan ko si Ricardo at minahal ko na rin siya. Pero malay mo, isang araw mauntog na lang ako at magising sa katotohanan. Nagpasalamat ang ginang kay Norman sa pagtulong sa kanya sa paglilinis ng basag na mga bubog at sa paggamot ng malaking sugat sa kanyang paa. Norman, pwede ba kitang ma-invite? Saan naman? Inom tayo next week. Ayoko mag-celebrate ng anniversary namin ni Ricardo ng mag-isa. Mas maganda yung may kasama akong magbabaliw-baliwan. Pagbibiro ni Lilet. Ngumiti naman si Norman. Gusto niyang kapag ngumingiti ng ganon katamis, ang ginang, mas lalo itong gumaganda sa paningin niya. At syempre, dahil aminado naman siyang may crush siya rito. Kaya pumayag siyang samahan ito next week. Oh, walang problema. Anong araw ba yun? Friday night. Sige, walang problema. Tamang-tama pala. Wala akong pasok sa kinabukasan. Pwede akong maglasing at magpuyat. Naku, maraming salamat ha, Norman. Marami na akong utang sa'yo. Hayaan mo. Sa huli makakabawi na ako. Makahulog ang wika ni Lilet. Masayang-masaya naman ang binata nang makauwi sa bahay nila. May pag-asa na siya kahit papano na makasama ng matagal si Lilet. Sa isipan niya na kapag binigyan siya ng pagkakataon, igagrab talaga niya dahil dream come true niya para sa kanya ang makasama sa masayang bagay, ang magandang ginang. Lumipas pa ang 1 linggo
At sumapit na ang araw na inimbitahan na nga ni Lilet si Norman. Pagsapit ng 9:00, tahimik na lumabas si Norman sa kanilang bahay. Magaang natulog ang kanyang ina, kaya hindi na siya nagpaalam noong lumabas siya ng bahay. Marahan siyang kumatok sa gate. Hindi naman nagtagal, ay nakita niya na ang dilag na papalapit sa gate. Napakaganda at sexy ni Lilet sa suot nitong pulang dress na hapit sa makurba nitong katawan. Dahil sa hanggang hitang dress, kaya litaw na litaw ang bilugan, mapuputi at makikinis nitong hita. Hindi pa man nakakapag-umpisa ng inom ay parang nalasing na si Norman sa kagandahan ni Lilet. Halika, pasok ka sa loob, Norman. Thank you at hindi mo ako binigo. Happy anniversary sa inyo ng boyfriend mo. Napahalakhak naman ng malakas si Lilet sa sinabing iyon ni Norman. Maghapon na siyang umiyak at umaasang magbabago ang isip ni Ricardo at pupuntahan siya. Pero tumawag lang ito at binati siya ng happy anniversary at nag-send ng malaking halaga ng pera sa GCash niya. Tapos, wala na. Halika, Norman. Samahan mo akong uminom. Marami akong inihandang pagkain at pag-uwi mo dalhan mo rin ang nanay mo Tumango si Norman at sumunod sa magandang ginang. Noong makarating sila sa kusina, gulat na gulat si Norman. Paano ba naman kasi maraming masasarap na pagkain ang nakahain sa lamesa? Wow, mabuti na lang pala at hindi ako kumain ng hapunan. Dahil kung nagkataon, hindi ako makakakain ng marami rito. Nakangiti namang sumagot ang dilag. Tama talaga ang desisyon. Sige na, kumain na tayo. Gutom na rin ako Lunch pa yung huli kong kain, tapos maghapon pa akong umiiyak. Dahil hindi ko pa rin sinusuko ang pag-asang magbabago yung isip ni Ricardo at pupunta rito. Pero talagang matigas siya. Sinabihan lang akong nagiging possessive raw ako sa kanya. Kahit pa alam ko namang valid ang reason niya kung bakit siya hindi makakapunta rito ngayon. Enough na nga about him. Tayo ang narito, tayong dalawa. Kaya enjoyin natin ang sabay ang gabing to. Tara na, kain na tayo. Uwi ka ni Lilet at agad nang ipinaglagay ng pagkain si Norman sa plato nito. Dahil tila nahihiya pa ang binata. Agad na nga silang kumain at nagkwentuhan ng tungkol sa mga pagkaing iniluto ng dilag. Ang sarap mo naman palang magluto, Ate Lilet. Abay, syempre naman. May karinderya kami ni nanay. Bago ako lumuwas ng Maynila para hanapin ang swerte ko sa buhay. Kaya marami akong alam sa pagluluto. Nice. Talagang pwedeng-pwede ka ng mag-asawa, ate. Oo naman. Kaso, mukhang malabo pa yun sa ngayon. Dahil hindi naman ako pwedeng asawahin ng totoong taong mahal ko Malungkot na saad niya. Kaya natahimik na lamang si Norman at nagpatuloy na sa pagkain ng tahimik. Matapos kumain, nagkwentuhan muna silang dalawa. Inamin ng dalaga na kulang talaga siya sa kalinga ng kanyang boyfriend na si Ricardo. Bukod sa bihira lang yon makababa ng Baguio City, bigla din itong nawalan ng gana sa ganong bagay dahil nagkasakit ito ng diabetes. Agad namang naunawaan ni Norman ang paliwanag ni Lilet dahil sa pagkakaalam din ng binata. Once na nagka-diabetes ang isang lalaki, isa sa nagiging epekto nito ay ang pagkawala ng kakayahan pagdating sa ganoong bagay. At tumayo ang dilag sabay sabing, "Saglit lang, Norman ha. Kukunin ko lang ang pinalamig kong alak na iinumin natin para masimulan na natin. Lumalalim na ang gabi O sige, salamat. Sagot ni Norman at nanatili lang na nakaupo sa sala.
Pagkabalik ng dalaga, may dala na yung chips, chicharon, at yung flavored na vodka na iinumin nila. Nag-umpisa nang uminom ang dalawa ng mamahaling alak na inihanda ni Lilet. Cheers! Para sa masayang anniversary namin ng boyfriend ko. Mapait na wika ni Lilet. Sinakyan ni Norman ang trip ng magandang ginang. Go with the flow na lang din siya. Total, busog at nag-e-enjoy din naman siyang kabanding ang magandang si Lilet. Norman, 'di ba minsan tinanong mo ako kung bakit ako nagsistay sa ganitong relasyon? Alam mo kasi, bukod sa minahal ko na siya, mayaman din ang boyfriend ko. May allowance akong natatanggap na 50,000 pesos monthly. Si Ricardo din ang nagrerenta ng bahay na tinitirhan ko. Sa panahon ngayon, saan mo naman pupulutin yung ganoong halaga, di ba? Besides, may mga pakashi gift pa siya sa akin tuwing may mga celebration siya na hindi madadaluhan. Katulad ngayon, nagpadala siya ng 40K kanina sa GCash ko, pampalubag loob sa kanyang absence. Tumango-tango naman ang binata. Naiintindihan naman niya si Lilet, lalo pa at nalaman niyang breadwinner din pala ang ginang sa pamilya nito. May mga kapatid pa itong pinapaaral sa probinsya nila. Ayun, my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod rin natin kaagad ang karugtong nito, kaya abangan lang ninyo at huwag mainip, my loves. Siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa akin. Subscribe na, my loves, ha? Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care, my loves. Bye-bye.